Kakasimula pa lang ng Fire Prevention Month pero kabi-kabila na ang mga sunog. Sa Taytay Rizal, 6 na establishments ang nilamon ng apoy. Nagkasunog din sa isang palengke sa Pagadian City. May report si Von Aquino. Nagputukan ng mga kawad ng kuryenteng ito matapos lamunin ng apoy ang 6 na magkakatabing establishmento sa Taytay Rizal alas 11 kagabi. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa pagawaan ng power steering at hydraulic hose. Nadamay rin sa sunog ang katabi nitong hardware store, tindahan ng animal feeds, dental clinic, tindahan ng plywood at palutsina. Bigla na lang po na napaglakas ng apoy. May mga tubig naman din po. May ng fire extinguisher. Kailang hindi na po kaya talaga. Faulty wiring siguro. Faulty wiring daw, sabi ng tao ko eh. Doon daw nagsimula, tapos bigla na lumaki. Sa taya ng BFP, aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng ari-arian ang natupok sa sunog na umabot sa second alarm. Medyo mahirap patayin, gawa nung maraming nakatabak ng mga kahoy. Ito yung mga sunog na mahirap patayin talaga dahil bagamat patay ng ibabaw, ay sa ilalim may mga baga-baga pa. Dahil sa sunog, naglabas ng kanilang mga gamit ang mga residenteng malapit sa mga establishmento. Nawalan din ng kuryente ang ilang bahay. Alas 2 na madaling araw ng tuluyang naapulang sunog. Patuloy na inimbestigahan ng BFP ang pinagmula ng sunog. Hindi naman bababa sa 8 tindahan ang natupok sa sunog sa isang palengke sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon ng mga bumbero, napabaya ang charger daw ng cellphone ang pinagmula ng apoy sa isang tindahan. Sa taya ng BFP, aabot sa 100,000 pisong halaga ng mga paninda at ari-arian ang natupok sa sunog na tumagal ng kalahating oras. Wala namang nasaktan sa sunog. Nasunog din ang isang abandonadong bahay sa Lawag City, Ilocos Norte kaninang umaga. Ayon sa mga residente, biglang nagliyab ang bubungan ng bahay. Pahirapan naman ang pagresponde ng mga bumbero dahil masikip ang daan papasok. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog dahil 2 taon na umanong walang nakatira sa bahay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga bumbero sa sanhi ng sunog. Von Aquino, GMA News.